Yung pimples ko, oh. Galit na galit yung pimples ko. So, ganyan siya kaliit pag ilalagay mo siya sa iyong bag. Hello guys! Ayan, at pagpasensyahan nyo na yung aming bahay kasi magulo na naman. Aayusin kasi namin itong bahay namin. So, abangan nyo yan at ipapakita ko sa inyo kung ano yung pinagbago dito sa bahay namin. Pero ngayon, ang isi-share ko sa inyo ay magluluto tayo. Gagawa lang ako ng mandu soup kasi wala kaming maisip na kainin ni Mr. Duck. So, ang naisip ko ay mag-mandu soup na lang. Grabe, ang bilis ng panahon. I mean, ng araw. Sa totoo lang, ilang araw na akong walang upload kasi, alam niyo yun, hindi ko mapansin na lumilipas yung araw. Parang pang pang 11 days na ata to 12 days na akong walang upload. Napakabilis. Wala naman tayo masyadong ganap sa buhay ko dito sa South Korea. Alam mo na, madalas sa bahay lang ako, enjoy lang ang life sa bahay, chill. Ito yung tok, guys. Yan. Rice cake po siya, diba? Ini-enjoy ko lang yung life ko dito sa bahay. Hindi na ako yung, as in, palagala. Tahimik era na tayo ngayon. Yung enjoy yourself, makapag-isip-isip sa mga bagay-bagay na importante, diba? Eto, lalagyan muna natin ito ng tubig. Siguro sakto na to sa amin. Masyado. O konti siya. Dagdagan ko lang ng rice cake. Yung pimples ko, oh. Galit na galit yung pimples ko. Ang laki. Ang tagal niyan. Hindi nawawala. Sunod-sunod kasi yung tour namin ngayon. So, madalas ako sa labas. At pag mag-i-spring talaga, madalas magkaroon ng microdust and yellow dust. So, pag ganyan ang weather, pag sensitive yung skin mo, magkaka-pimples ka po talaga. Kaya yung mga bago dito sa South Korea, huwag kayong magtaka na nagkaka-pimples kayo kasi pwedeng na-allergy yung inyong mga skin dahil nga sa microdust and yellow dust. Kukunin ko lang yung soap. Nasa taas siya. So, kailangan ko ng upuan. Upuan! Yeah. Ito yung ginagamit namin ni Mr. Ducks. Ayan, soup siya. Ready-made na po yan siya. And, pag gagawa din ako ng tteokbokki pag dito sa bahay, ito din yung pinagsasabaw ko kasi mas malasa po siya kaysa yung tubig yung ilalagay nyo. Diba yung mga yung may mga may mga soup din, may mga sauce din yung tteokbokki na ready-made sauce na din yon. Bali, ang gagawin nyo lang yun is lalagay nyo lang sa pan, tapos bibili lang kayo nung tok na medyo mahaba, tapos hotdog, tapos fish cake, diba? Tapos ilalagay nyo dun yung sauce na binili nyo, tapos imbis na water, yung ilalagay nyo doon para sa soup, ang ilalagay nyo ay ito. Mas masarap siya, tsaka mas malasa. Bibigo. Yan. Korean beef bone soup. Beef bone soup. So, ito din yung aking pinaka-soup ngayon. Tinanong ko si Mr. Ducks kung ilang mandu yung gusto niya. So, gusto niya 3 lang. Ako siguro 2 lang. Ito yung aming din siya. Bibigo din yung brand nito. Mandu.
to sa akin. Tatlo kay Mr. Box. Tapos, pagkakainan yan, syempre, tumatawag yung kapatid ni Mr. Dax. Wait lang. Tapos ito, pang toppings lang ito. Sayang yung itlog ko. Isa na lang. Kailangan ko na bumili ng itlog doon sa mart mamaya. Alam nyo, medyo nasasad ako kasi yung Home Plus na maliit dito sa amin, magsasarado na sila. Nakakalungkot. Nagbebenta pa sila ngayon, open pa sila, pero alam niyo yun, hindi na sila masyadong nag-restock ng mga item na hindi na talaga mabili. Tapos yung mga shelves nila, hindi na nila pinupuno. So, ramdam mo talaga na magsasarado na sila. Sa mga hindi kasi nakakaalam, yung Home Plus is isa po siya sa parang siyang SM, ganyan, Robinson sa Pilipinas, 'di ba? So dito sa South Korea is Home Plus, E-Mart, tapos ano pa ba? Lotte, yun yung mga supermarket dito. And yung Home Plus is malaking supermarket siya, madami siyang mga branches kahit dito sa Busan. Kaso nga lang, dahil nga sa online shopping, 'di ba, pwede ka nang mag-grocery online, tapos i-deliver pa sa bahay. So parang nalugi si Home Plus and madami siyang dapat bayaran, kaya may mga may mga branches na kailangan nilang isarado, ibibenta para ipambayad sa kung ano man yung dapat nilang bayarang utang. So, ayun. And, yun dito kasi sa lugar namin is maliit na Home Plus lang siya. Actually, doon sa, di ba, area namin, yung pinaka-center is may malaking Home Plus doon. Tapos yung malapit sa apartment namin is maliit na Home Plus lang. Express Home Plus yung tawag doon. Para siyang convenience store. So, kung may gusto ka lang na bilihin na yung mga hindi ganoon mga malilit na bilihin lang, pwede doon. Pero kung gusto mo na mas maraming choices, pupunta ka sa malaking Home Plus. So, ayun, dito sa amin, aalisin yung maliit na Home Plus, pati yung malaking Home Plus. So, nakakasad. Pero kagandahan naman is may nagkaroon ng bagong maliit na mart dito din sa area namin. Medyo medyo pababa lang siya. Kaya minsan hirap na hirap akong pag namalengke ka na medyo madami yung bibilhin mo. Kailangan talaga may cart ka para hindi ka ganun ka pagod na bitbitin lahat, diba? So, kadalasan sinasama ko talaga si Mr. Dax. So, later, is kailangan kong pumunta kasi wala kaming egg. Iisa na lang yung egg namin. Ayan na, guys. Tapos na. Tapos niyan ko siya ng orange and yung kimchi hindi pwedeng mawala. Kakain niya si Mr. Dax. Ito naman yung sa akin din. Same lang din naman to kay Mr. Dax. Tapos may kimchi din ako. Tapos may orange. Ayan. Kakain na kami. And alam nyo ba, nakakainis yung mga yung mga bali-balita ngayon, 'di ba, sa Facebook. Yung nagkukas ng panic sa mga tao na kailangan na daw mag-ipon ng pagkain sa bahay. Ang iba mga artista pa yung copy-paste. Kaya sabi ko, bakit ba't parang, kasi may dumaan sa akin artista, yung kilalang artista. Dumaan yung post na yon. Tapos maya-maya, may artista na naman na nag-share ng about ganung post. Sabi ko, kaya pala familiar sa akin kasi kinaka-copy-paste lang nila. Nagkukos kasi ng panic. Hindi ko alam kung totoo man o hindi, pero paano yung mga taong walang pang-stock ng food? Panic na lang talaga. Panic na lang ang magagawa. Pero yung mag-stock wala. Tatawa lang ako, guys, kasi diba parang joke na lang siya. Kasi dati nung pandemic din, parang yun din yung pinupost na paano yung mga walang pera, so magpapanik na lang, pero hindi makakapag-stock. Naalala ko lang bigla. Anyway, kain tayo. And sana yung ganitong nangyayari sa mundo ay matigil na, di ba?
matigil na at magkaroon na ng kapahingahan yung ating mga isip at puso dahil sa mga nangyayaring kaguluhan sa bansa, sa buong bansa. Ang magagawa lang natin talaga ngayon, magdasal na magdasal. Pagdasal na mahinto na yung yung gulo. At yung mga sobrang naapektuhan ng war ay sana okay lang sila. Kawawa yung mga inosente, 'di ba? Na nadadamay dahil sa war na 'yan. Kakainis yung mga yung mga leaders hindi nag-iisip na kawawa yung mga yung mga taong inosente. Sila safe naman sila sa kung saan man sila. Tapos yung mga sundalo, sila yung sundalo o police, yung sumasabak sa gera talaga, 'di ba? Sila yung mga frontliner. Kawawa yung mga buhay nila. Tapos yung mga leaders nila pautos-utos lang ganyan. Okay sana kung pati sila is nandoon din sa sa gera. May sa laban, 'di ba? Para makita nila yung hirap. Kawawa yung mga yung mga pamilyang mawawalan ng mahal sa buhay dahil sa gera. Ang sarap. Hindi ko na ito nilagyan ng asin. Kasi okay na tong kimchi. Yung kimchi namin medyo na siya, maasim. Hindi pala ako magkikimchi-chigi ako kasi maasim na yung kimchi. So, nagkikimchi-chigi ko siya. Para dinner namin mamaya. Tapos na akong kumain, guys. So, may gusto lang akong i-share sa inyo. Tada! Wait lang. Ito ay binili ni Mr. Dax. Ang tawag dito ay stand. Anyway, siya, something. Basta, may tawag dito mobile phone photography stand. Ayan. And ito ay, siya, parang madami siyang gamit. Ayan. And siya, sobrang tawag doon, ang maliit lang siya, hindi siya nakakatamad na dalhin, ilagay sa bag, kahit maliit yung bag mo, kasyang-kasya siya, 'di ba? Kumpara doon sa mga sa mga dating stand talaga. And ganito pa siya, ito yung pinaka niya, wait lang. Ganito. Ayan. Ganyan siya kaliit pag ilalagay mo siya sa iyong bag. Tapos ito, 'di ba kanya may nakabag ka, ito pwede mong isabit doon sa strap ng bag, 'di ba? Tapos, ang nakakatawa dito, sa totoo lang ako guys, ang tagal ko nang nagba-vlog, pero hindi talaga na ako bumibili ng mga gamit na feeling ko hindi ko naman as in gagamitin. Hindi ako bumibili kasi nanghihinayang ako. As in, nanghihinayang po ako. Kagaya nun, bumili ang husband ko ng gimbal. Yung gimbal na yun, diba parang nai-steady yung yung video mo kahit tumakbo ka, kahit maglakad ka, hindi mag-shake yung video mo. Pero ang bigat niya, as in ang bigat niya. Tapos minsan hindi mo pa siya alam kung paano gagamitin pag hindi ka sanay. So hindi ko talaga siya nagamit. Tingin ko nagamit ko lang siya mga 2 beses o 3 beses. Tapos naka-stuck na siya diyan. Oo. Actually, hindi ko naman gusto yun Yung asawa ko lang, yung gustong bumili nun. Para daw maging okay yung aking mga kuha. Kasi nga, yung cellphone ko dati na pang vlog, wala siyang parang stabilizer sa loob ng phone. Kaya, pag naglakad ka talaga, umaalog-alog. Yung tipong, yung mga manonood ay mahihilo. Oo. Ganyan yung camera ko dati. Makikita nyo yan sa pinakaunang mga vlog ko. Mukha akong tanga. As in, talagang
Pati ako, nung pinapanood ko yung mga video ko, nakakahilo. So, wag niyo panoorin. Kaya, yan. Ito is binilhan ako ng asawa ko para daw magamit ko siya kasi ngayon kasi is sa Facebook page ko nag-upload din ako ng mga short video, pag long video dito sa YouTube ko, tapos sa Facebook ko naman yung mga short video lang like kumakain ako or nag-iimot-imot ako sa labas, yung mga ganun, yung mabilisan lang na pwede kong i-share sa Facebook page ko. So, ito is magandang ano daw to, magandang tawag doon, magkakaroon ako ng magandang ano siya gamit, 'di ba? Ganyan lang siya, stand. Ganyan siya, 'di ba? So habang kumakain ako sa cafe o kaya sa restaurant, hindi ko na kasi yung cellphone ko, kasi phone ko pa lang din naman yung pinang-bablog ko. Sinasandal ko lang yan minsan sa yung pitchel, 'di ba? Yung lagay ng tubig, sinasandal ko lang yan diyan, ganyan. Basta makapag-video lang. Pero ito, ayan, maganda na siya, 'di ba? Safe yung cellphone mo at hindi na mas maganda pa siya kasi naka-stand talaga siya. Kaso nga lang, ang problema dito, kailangan ang iyong cover, yung phone cover mo ay yung ganito, yung may magnet din para didikit lang siya ng ganyan. Ayan, 'di ba? Kaya yung mga magagandang phone cover ko na binigay sa akin yung kaibigan ko, si Joy Han. Hello sis, thank you so much. Siya yung nagbigay ng mga phone cover sa akin na madami at ang gaganda. Pag magbablog ako, hindi ko siya magagamit. Oo, kasi kailangan ganito. Yung may dito, ito, yung may, tawag dito? Yung may magnet din. So, ayan. So, nakaka-excite. Gamitin to. Sakto, lalabas ako sa Sunday. Meron kaming fellowship, Bible study ng isa sa mga friend ko. So, magagamit ko po siya. Diba? I'm so excited. And ito din guys, ayan, ito din is magnet siya. May magnet din dito. So, kunyari, mag-video ka, tapos yung parang medyo mas mataas, kasi pwede din siyang idikit. Dumidikit siya sa ref. Ito, dumidikit siya sa ref. So, pwede ka din idikit mo yon para mas mataas yung kuha ng video. So, pwede din siya idikit, diba? At saka, medyo may kabigatan naman siya. Konting bigat lang naman, pero okay na din. Ayan, thank you so much sa aking husband. Kasi ayoko talagang gumamit guys ng yung mga tawag doon, yung mga sticks, mga selfie sticks. Sa totoo lang, ayaw kong gumagamit niya kasi nga, natatamad ako yung parang ilalagay mo siya sa bag mo, tapos tatanggalin mo na naman, tapos bit-bit mo siya. Basta ewan ko na ako, parang masyadong uncomfortable ba. Gusto ko yung mabilisan lang. Pag nagbablog naman kasi ako, gusto ko yung pag may naisipan lang akong i-vlog, ay kailangan ko i-vlog 'yon. Cellphone na agad, hindi ko na kailangan ng mga standy pa, mga ganyan. Hindi na kailangan. Ayaw mag-effort, no? Hindi ko na kailangan ganun sobrang mag-effort talaga. Oo, kasi mag-isa lang ako. Ako yung mag-video, ako yung mag-edit. 'Di ba? Pero kung meron ka talagang videographer, yung makikita or alam niya kung saan ka kukunan, okay yun. 'Di ba? Mas magandang ma-effort din sa pagbi-video, 'di ba? Pero kung solo ka lang naman, ikaw lahat ng gagamit, ang mahalaga diyan is hindi malabo yung kuha mo, hindi magalaw yung kuha mo, at okay naman yung mga video mo. So, okay na yun. Sapat na yun, 'di ba? So, ayun lang. Grabe talaga. Ang kate ng pimples ko. So, ayan. 'Di ba nakakatuwa? Ayan. So, excited na ako sa aking magagamit ko na pagbablog ito. So, ayun lang guys, yung aking gustong i-share sa vlog ko na to. Nagulat lang talaga ako na ang tagal ko lang hindi nakakapag-upload. Nung tignan ko yung aking YouTube, ilang araw na din, mag-almost 2 weeks na din. 'Di ba? Pero nag-upload naman ako ng shorts, pero talagang long vlog wala pa ako na-upload ulit kasi nagulat ako. Actually, nung i-check ko yung tawag doon, yung last upload ko ng long video, nung nag-check ako 7 days na wala pa akong upload. Tapos ko, ang bilis naman. Hindi ko talaga napansin, hindi ko alam. Basta kasi wala akong masyadong ginagawa sa bahay lang ako, ganyan. Tapos medyo
alam mo, parang tinatamad-tamad ka din kasi 'di ba parang malapit na yung kabuuan ng dalaw mo, yung mga ganyan. So, hindi ko napansin na ang tagal ko na palang hindi nagba-vlog ulit. So, ayun. Thank you so much guys. Mag-iingat po kayong lagi kung saan man kayo. Lagi kayo mag-iingat and pag bago tayo matulog, magpi-pray na tayo. Ipag-pray natin yung mga bagay-bagay na nangyayari ngayon dito sa mundo. Mag-pray tayo po. Mahalaga po yan at malaking bagay po yan. So, ayun guys. Thank you. Bye-bye!